So what is up sa inyo mga katangos, and welcome back na naman dito sa aking YouTube channel. And for today's video ay meron naman akong gagawing isang video about photography tip na gusto kong i-share sa inyo lahat, guys. Bago ang lahat mga katangos, gusto ko lang sabihin na please like, comment, and subscribe dito sa aking YouTube channel. And don't forget to hit the notification bell para updated ka sa mga susunod pang video sa kagaya nito. So tara, umpisa na natin ang video nito. Let's go! So for mga katangos, itong mga elements na sasabihin ko mga katangos ay madalas ginagamit na to ng mga professional photographers, photo enthusiasts, and yun, i-explain ko naman sa inyo kung ano nga ba yung halaga ng mga ganitong klase ng photo or ganitong klase ng technique pagdating sa photography. Tara, umpisa na natin. Number 1 mga katangos, foreground and background. No? Foreground and background, isa sa importanteng elemento sa photography mga katangos. Bakit kamo? Kasi ang foreground and background mga katangos, yung mas nagbibigay ng mas malinaw and mas clear na details doon sa subject na gusto mong ipakita sa iyong photo. Halimbawa, bibigyan ko kayo ng example na photo na nilabas ko, no? Example na nandito sa photo na to mga katangos. To be honest mga katangos, pinaka-subject ko dito is yung girl, mga katangos, naka-salamin. Kikita nyo naman siguro, no? Siya yung subject natin dito sa photo na to. And gumamit ako ng foreground, mga katangos, dito. Ito, yung, ayan, yan, parang shoulder na yan. Ito, yan yung foreground, mga katangos. And ginamit ko siya para mas ma-emphasize na marami yung tao. Kasi marami yung nandun, marami nakikinig. Usually mga katangos, sa mga photojournalism na ginagawa ng iba, mga katangos, I mean, sa mga professional na photojournalist, mga katangos, gumagamit sila ng foreground para mas may pakita, lalo sa mga rally-rally. Madalas gumagamit talaga sila ng mga foreground para mas parang mas may pakita na, uy, marami yung ano. Tsaka mas madidetalye mga katangos yung pinaka-subject nung buong image na yun, mga katangos. So, yun, gumagamit sila ng foreground. And same as background, parang mas maibigay yung buong detalye, mga katangos, ng image. Kaya gumagamit din sila ng background. So, ang foreground and background, halos parehas lang sila ng trabaho, pero magkaiba lang kasi sila ng pwesto. Yan. Isa rin siya sa pinaka-important element pagdating sa photography. So, yan. Number 2 mga katangos, lighting positions. Iisa-isay ko pa ba? To be honest mga katangos, kapag nag-research ka sa internet mga katangos, maraming mga klase ng lighting positions pagdating sa mga katulad nito. Yan. No? Pero di ko alam kung anong tawag dito eh. Kumbaga, malaki rin yung naitutulong ng lighting positions, yung pwesto ng mga ilaw na gusto mong gamitin as your background or as your element dun sa photo mo. Mas maganda kung mayroon kang kahit basic knowledge lang about the lighting positions and yung lighting mismo, kung ano yung dapat na light yung gagamitin mo dun sa photo na yun, parang gano'n. So, bibigyan ko kayo ng isa pang example about the lighting positions. Ito naman mga katangos ay ginawa ko siya sa outdoor portrait photography. Ito, dito sa image na to mga katangos, ginamit ko yung lighting position mga katangos para magkaroon ng parang shadow. And yung alam mo yung parang mayroon siyang maliit na halo sa ulo niya, parang ganon. So, ginamit ko yung mismong light mga katangos para makagawa ako ng ganong klaseng elemento. And para mas mapaganda and mas madetalye mga katangos yung image na gusto kong ipakita through this photo. Next mga katangos, and yung last na sinasabi ko sa inyo mga katangos, is the color grading. Isa rin siya sa pinaka-importanting elemento mga katangos pagdating sa photography.
Dahil through colors, mas may papakita mo yung totoong kwento behind your photo. Wala siyang iisang photography style na pinupunto, pero usually lahat ng photography style ay kailangan ng color grade, mga katangos, no? Meron bang iba? Comment nyo na lang sa baba kung merong iba. Pero para sa akin, mga katangos, lahat is kailangan. Especially, mga katangos, sa street photography, 'di ba, hindi naman natin masyadong control ang sunlight, mga katangos. Minsan sobrang liwanag, minsan sobrang dilim, no? So, kahit pa paano, malilinis-linisan natin ng konti yung image na gagawin natin sa street photography. Ganun. Same as portrait, mga katangos. Usually, nagka-color grade pa rin sila, mga katangos, para mas maipakita yung totoong kwento or image na gusto nilang ipakita gamit yung kanilang photo na kinuha. So, gano'n. And so far, mga katangos, sana kahit papano meron kayong natutunan dito sa video na to. And yon yung tatlo. Actually, tatlo pa lang kasi ang napapansin ko na ilang tips and tricks sa photography, mga katangos. Kung meron akong hindi nasabi dito sa mga tips and tricks na to, mga katangos, feel free to message or comment down below kung ano pa yon, and yon, explain na rin natin kung para saan siya, gano'n. Kung meron lang kayong alam and interesado kayo sa video na to. So, yun, mga katangos, I hope kahit pa paano meron kayong natutunan, and maraming salamat sa panonood. See you in my next vlog, mga katangos, and let's go. Merry Christmas, everyone. God bless. Ingat palagi. Let's go.